po ang Straight to the Point at kasama pa rin po natin sa ating programa ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Copyroti at WCT Puche. Kasama Ellie. Okay, kumusta ka na, Cathy? At, Mabuti po. So, nasimulan natin kanina ang programa. Mukhang may importante na pinuntahan lang itong si Cathy. So, dire-diretso tayo. Pinag-usapan natin yung mga issue sa Makati City. Okay, balikan natin mga media friends. Mr. Mike Abe, your question please. Magandang gabi, Vice Mayor. Ano? Magandang gabi rin sa'yo, Mike. Ang Makati ay yung commercial district, napakaganda. Pero ang problema, yung paligid ng Makati is water. Bakit ganon? Yung boundary ng Manila, ng Patagay, ng Taguig, ng Mandaluyong, yung gilid mismo, bakit parang ang dami is water? Alam mo, nagsimula kami sa 10,000 bilang ng informal settler sa Makati. Nakakapag-relocate na kami ng mga 4,000 kung walang kumigit. At ang aming target, bago matapos sana ang taon 2010, kung hindi kami nagkahiwalay ni Mayor Binay, squatter free na Makati. Kami ay nagayak ng 2 relocation site, isa sa San Jose del Monte, Bulacan, isa sa Calauan, Laguna. Na makikita mo yung relocation site namin, kung ikukumpara mo sa ginagawa ng national government, kami konkretong kalsada, underground drainage system, centralized water system, para kang titira sa isang developed subdivision. Ang nakita ko lang dito, para mapaalis natin ang informal settler, kailangan paghandaan natin sila na ikabubuhay kung saan natin sila dadalhin. Kasi ang problema dyan, timuyong amin, naglagay kami ng barangay hall, naglagay kami ng eskwelahan, naglagay kami ng health center, naglagay kami ng covered court, para kang nag-develop ng isang buong community. Pero palibhasa, walang pagkakakitaan, bumabalik sila sa Manila. Kaya ang naisip ko, lalo na doon sa Calauan, maglalagay kami doon sa aming open space na 4 na hektarya ng mga pagkakakitaan para yung tao hindi umalis sa Calauan, Laguna at hindi na bumalik sa Makati. Vice Mayor, meron pala mga club ho dyan at masayan na ganun pala, ano yun, may fronto ba ng prostitution? Sa akin nakikita, sapagkat yan ang matagal ko na ipinasasagot sa kanya. 2 weeks ko na itinuturo na sinasabi ng mag-ama na kung meron ituro at ipapasara. Kaya hinihintay ko kung kaya nilang ipasara yung mga itinuturo kong masahihan sa Makati Avenue, Don Pedro, yung nando sa Arnaiz Street, yung nando sa kanto ng South Avenue at Kalayaan Avenue. At saka yung mga iba't iba pang sinasabi natin online casino doon sa RCBC Tower, BBCom Tower, Burgundy Tower, at saka doon sa Marvel Plaza. Yun ang dapat na ipaliwanag na mabuti ng aking katunggali kung bakit nila pinayagan yun. Ako, napakarami pala rong Cathy. Hindi ko mala napasyalan yun, ha? One way nga dun eh. Hindi, taga Makati ako, yung opisina lang, pero hindi ko alam yun, ha? Kasi po, dati one way yun eh, bago nagbukas yung A-Venue. One way na talagang dun dadaan dun sa kantong yun. At isang beses talaga umupo lang ako sa udang sakyan. At sa may P. Burgos. Akala ko naman. At nagmasid lang ako. Medyo nagulat ako sa mga nakita ko. Pero Hindi ko alam yun, ha? sana magawa ng paraan. Nice pa tayo. Okay, next naman tatanong po, Mr. Jaime Pilapil ng Philippine Gazette. Vice, ang Makati po ang tinatawag nating financial capital of the Philippines. Ibig sabihin, marami yung mga companies, doon ang headquarters. Ngayon po, meron pong mga kambabatas na susulong na kung saan yung operation ng company, dapat doon raw magbayad ng tax. So, hindi yung sa Makati. So, halimbawa, isang mining company, kung nasaan yung mining site nila, doon sila magbabayad ng tax. Kasi ang nangyayari, dahil nakabase sila sa Makati sila nagbabayad ng tax. Ano pang masasabi niyo doon? Hindi naman binabayaran lahat sa Makati yan eh. Maliwanag doon sa local government code, kung nasa ng head office, may share na ibinabayad doon sa local government na kinakatayuan ng head office. Pero yung kalakihan ng buwis, napupunta ro sa kung nasa ng operation. So, ang hinihiling lang ng mga ibang bayan, 100% na sa kanila bayaran. Ang sinasabi naman ng batas, may percentage na dapat mapunta sa Makati o Quezon City o Manila kung nandito ang national headquarters nila. Kaya hindi naman totoong hinahabol nila na sa amin napupunta. Siguro kung ako'y merong gagawin, kung sakaling ako'y maging mayor, una sa lahat, nilinisin ko yung business permit. Kasi naniniwala ako, pag malinis ang business permit, malinis ang ating gobyerno. At pag malinis ang ating gobyerno, malinis din ang ating mayor. Tinatanong lang ako ni Anita, bibigyan ko lang ng sagot yung bakit puro Binay ang nakakalal. No? Kasi magkakasama kami noon eh. Alam mo ba, Anita, ngayon, baka hindi na Binay ang mahalal. Kasi dati-dati, 33 barangay captain namin, kasama namin lahat ni Binay sa laban. Ngayon, 22 out of 33 barangay captain, Anita, kakampi na ni Nestor Mercado.
70% ng agawad sa Makati, kakampi rin ni Nestor Mercado. Lahat ng teacher ng high school at elementary, kakampi rin ni Nestor Mercado. Kaya sayang, kung makakaboto ka sa Makati, sana kampanyahin mo na yung mga kamag-anak mo sa Makati. Lumagay na ka mo ron sa parang mananalo na. Lumagay na sa tama. Lumagay na sa tama. Okay, sunod pong magtatanong, Mr. Jeff Antiporda, Manila Times. Magandang gabi po. Vice, tanong ko lang, sabi nyo kanina kung matalo kayo, tatanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo. Paano naman kung manalo kayo? Ano bang first order of the day? Sinabi ko na yan, sa unang 100 ng aking paglilingkod bilang bagong halal na mayor ng Makati, number 1, gagamutin ko yung sugat na nililikha ng politika. Alam mo ngayon sa Makati, may mga mag-asawang magkaaway. May magkapit-bahay na mag-aaway dahil kumakampi sa akin at saka kay Binay o kay Erwin na kaibigan ni Cathy. Yun ang una kong gagawin, ano? Siguro, una kong gagawin sa 100 araw ko, meron lang naman akong 33 barangay. Siguro, magpapaparty na lang ako sa 33 barangay bilang pasasalamat at tatawagin ko yung lahat ng leader. At sasabihin ko, tapos na politika. Magsama-sama na tayo at kalimutan na natin yan at tayo magtulungan para sa pag-unlad ng ating bayan. Kasi kung hindi natin tatapusin yung politika, walang katapusan yan. Yun ang una. Pangalawa, ito ang programa ko. Kung ako'y papalaring manalo, ginawa ko na yung programa ko ng Lunes hanggang Biyernes. Araw ng Lunes, ang aking unang trabaho sa umaga, pagkatapos ng flag racing, haharapin ko ang lahat ng aking department head para maintindihan ko kung anong problema sa City Hall. After lunch, haharapin ko ang aking mga barangay captain kasama ng mga kagawad para maintindihan ko kung anong mga problema sa kanilang barangay. Araw po ng Martes, ilalaan ko ang aking opisina o bukas ang aking opisina sa lahat ng negosyanteng nagbabayad ng taxes kung ano man ang problema nila. Araw po ng Miyerkules, yan ho ay araw ng pagkakasal ng mayor. Baka hindi nyo alam, ang dami gustong magpakasal. Ikaw, Kati, pag magpapakasal ka na, pwede kang pumunta sa mayor. Pwede. Araw ng Huwebes. Si Anita, ang problema yung kasal. Ganun ba mo? Walang magpapakasal. Araw ng Huwebes, tatawagin ko itong People's Day. People's Day. People's Day. Yung buong maghapong yun, lahat ng tao, mahirap, mayaman, pwede silang pumunta sa aking opisina at ako naman hihahanda ko yung aking mga department head at mga piling konsyal na makakatugon sa kanilang problema. Yung araw ng Biyernes, isasama ko aking mga department head na kailangan, halimbawa engineering, UDD, at yung mga councilor in charge para kami naman ay makapag-ikot sa mga barangay. At yung araw ng Sabado, hinihiling ko naman sa aking mga kababayan. Ibigay naman yung sa akin yan dahil baka makalimutan ako ng aking pamilya. At yung araw naman ng Linggo, siyempre para sa akin naman paniniwala at pananampalataya sa ating dakilang lumika. Yan ho ang gagawin kong programa kung ako'y mahalal. Okay, Vice Mayor, sa nakaraan po kasi live ko po nakakatrabaho ang mga tao sa Makati, lalo na po yung sa Department of Environmental Services. Sa bahagi po ng environment, ano po yung mga programa na nais nyong ipatupad or ipagpatuloy? Alam mo, hindi ako magdudunong-dunungan sa iyo, Kati, na kagaya ng ibang mayor na akala mo kung gano'ng arunong. Ako, basta kung ano ang i-recommenda ng mga expert, pupondohan ko yan. At sisiguraduhin kong ipatutupad natin. Hindi ba ako yung tipo ng mayor na magsasabi, ito gagawin ko. Sa totoo, kanya-kanyang expertise yan eh. Dapat kumuha tayo ng consultant na alam ang gagawin, alam ang sinasabi, at tayo bilang mayor, suportahan natin financial at bigyan natin ng mga taong magtatrabaho para dyan. Sa totoo, meron isang napakagandang ginawa yung sa Los Baños. Si Mayor Perez, yung ibinan niya ang paggamit ng plastic sa Los Baños. Pero ayokong makikaya muna na hindi ko nakikita yung resulta. Pero sa totoo lang, matagal ko lang pinag-aaralan at tinitingnan-tingnan ko. Kung sa tingin ko talagang yun ay makakabuti, hihikayatin ko, hindi lang ako, kundi yung lahat ng mayor sa kamay nila na yun ay makakabuti para ipatupad natin. Pero mahirap yung gaya-gaya, Kati. Kailangan tingnan muna natin yung resulta kung nakakabuti ba. Okay, mga dagdag pa rin talakayan sa pagbabalik pa rin ng Straight